siguro po alam na po nila kung papaanong story kung bakit kami napunta rito. Ikukwento ko pong muli sa inyo. May sakit po ang aking anak na panganay. Siya po ay dinadialysis, kidney po. Noong time na yon, medyo talagang dumating siya doon sa point na groggy talaga. Pwede ko pong sabihin talagang parang wala ng pag-asa noong time na yon. So kami, na mga magulang, natural po na naghahanap tayo ng mga kung sinong po pwedeng lapitan, baka sakaling makatulong doon sa problema. Marami kaming napuntahan at ganun din. Hanggang sa isang araw, doon sa office na nag-work po kasi yung anak ko sa opisina, nung biyanan ko, kapitbahay lang po namin. Meron pong Meralco na customer doon. Yun ang nagsabi sa kanya na, "Love, bakit hindi mo itry na pumunta sa Divine Mercy? Dito nga po sa Paligi." So, kinuha niya yung address. Actually, hindi naman kaagad-agad siya pumunta rito. Lumipas pa po ng mga isang buwan siguro na bago siya napunta rito. Yun nga po, ang unang punta nila, anniversary po ng Divine, 26 po. Bisperas po ng anniversary ng Divine. So naikwento nila sa akin na galing nga sila rito. At ayon sa kwento ng anak ko, nung makausap siya ni Apo, merong mga hiwaga na sinabi sa kanya si Apo. So lumipas ang gabi na yon na kailangan bumalik sila kinabukasan dahil anniversary. Nung gabi po na yon, ganun lang ang pumasok sa isip ko. Parang hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin. Pero nung umaga, nung gumagayak na sila, actually napakaaga ko pong gumising. Nauna po akong nagising sa kanila, iginayak ko ng sarili ko, nagbihis na po ako. Nung po kasi pumunta sila rito, hindi po ako driver. Ang driver ko po, yung pamangking ko, pinag-drive po sila, naiwan po ako sa amin. Nung time po kasi na yon, medyo magulo isip ko. Gusto ko laging nasa bahay lang ako. Pero nung araw po na yon, nung 27, hindi na po nila ako inaya para ipagmaneho. Kundi ako na po talaga ang kusang nag-drive ng sasakyan ko kasama sila. Alam niyo po, nung unang nakita ko ang dambanang ito, yung lumapit kami, iba yung naramdaman ko. Para pong iba yung may pumasok na mainit o malamig. Hindi ko po maipaliwanag sa katawan ko. Basta ang alam ko, naramdaman ko yon. Ganun lang po naramdaman ko. Tapos, ang isa pong nakita ko, doon sa mga caps na kasamahan ko ngayon, na every time na dumadating yung kasama nila, nakita ko kamayan sila, ganun. Ang ganda po nung pagtanggap sa isa't isa. Ganun din yung mga alagad na nakikita ko. Mga beso-beso sa kanilang mga babae, okay. Ganda ako, ang ganda na samahan. Tapos, nung time na yon, doon ko po narinig ang Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Siya nga po yung nagsabi sa akin na, "Anak, ito na yung tamang daan na tatahakin mo." At mayroon pa po siyang sinabi sa akin tungkol sa politika. Ako po kasi dating barangay captain sa amin. So, umabot sa akin yung time na talagang dumaan ako sa butas ng karayom dahil alam niyo po, pag politika, ang mga politiko kasi hindi ko naman nila lahat. Merong mga politikong namimersonal. Pag po gusto kang kunin at hindi ka sumama sa kanila, galit na sila sa'yo. Ganun po yun. Sa politika, madaling gumawa ng kaaway, madaling gumawa ng kaibigan. So, ang nangyari sa akin, masakit. So, nagtaka lang ako, bakit si Apo, nasabi niya sa akin lahat, yung mga naganap sa akin sa politika, samantalang nun lang po kami nagkaharap ng mahal na Apo. Hindi naman po kami nagkikita at nag-uusap madalas. Kaya doon pa lang, naisip ko na napakahiwaga po ni Apo. Totoo po yun. Isa po ako sa nagpapatunay na ang Banal na Espiritu ay nakay Apo talaga. At lahat ng sinabi niya sa akin ay naganap. Totoo po. Kaya po ako hindi nag-atubili. Nung araw na yon, hindi ko ina-expect na yung kaibigan ko, kasi po dati akong salesman sa Magnolia.
Nag-work po ako sa Magnolia ng 9 years po. 8, siguro more than 20 years na po na nagkahiwalay kami nung kaibigan ko na yon. Pero alam kong taga-Baliwag siya. Alam ko pong taga-Primavera siya. Pero hindi na po kami nagkikita. Alam niyo po, dito kami nagkita. Nung anniversary na yon, tinatawag ko siya, hindi niya ako makilala. Ako pa po lumapit at nagpakilala ako sa kanya. Ang best friend ko po na sinasabi ay ang kabiyak ng puso ni Tita Rose Cunanan, si Parin Chito. At simula noon, hindi na niya ako iniwan, nagkakwentuhan na kami. Talaga pong nakita ko yung kalakaran ng mga caps, yung mga samahan, yung mga kasama na kung paano sila humaharap doon sa mga kaibigan, sa mga panauhin. Kaya po, alam niyo po nung araw na yon, ako mismo sa sarili ko, sinabi ko sa kanya na, paano ba ang maging caps? Talaga pong sa nakita ko, ako na po mismo talaga ang gumusto. Siguro, pwede natin sabihin, pamamaraan na rin ng Panginoon yon, na para talagang ako makapaglingkod na rin sa Kanya. Dahil sa totoo lang po, hindi ko ikinahiya sa inyo. Dumaan din ako dun sa oras na minsan hindi ako naging mabuting asawa sa kabiyak ng puso ko. Dati, yung misis ko, siguro hindi lang ako maisumpa niyan eh. Siguro talagang ko namang mahal ako ng misis ko dahil ipinaglaban niya ako. Kasi po kung hindi niya ako mahal, kung hindi niya ako ipinaglaban, palagay ko po natalo ako ng diablo, natalo ako ng kalaban. Kasi noong time na yon, halos kalahati na nung katawan ko nababatak eh. Kunti na lang natitira. May time po, dumadating ako madaling araw. Alam niyo po, alas 3 na madaling araw, dumating ako. In-expect ko yung misis ko tulog na. Pero alam niyo po, purihin ang Ama, palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ang misis ko nagdadasal na sa altar. That time, ganung oras darating ako, nagdadasal ang misis ko. Kasi hindi lang niya sinasabi sa akin, ang kabaitan ng misis ko, hindi ko sa binubuhat ng sariling bangko, sweetheart. Pero hindi siya nagsasalita eh. Ano man ang ginagawa ko at nagagawa ko, hindi na sinasabi sa akin. Pero ramdam ko may sama ng loob siya sa akin. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, napakabait po talaga ng Panginoon dahil hindi niya ako hinayaang lalo pang sumama pa. Although sinasabi kong naging masama ako, hindi ko po tinatanggi yun. Alam din naman niya kung ano yung pinagdaanan ko. Minsan po nahilig ako sa inom. Alam niyo po mga lalaki, ganun talaga. It's natural for us na mga boys, di ba? Pero ang kagandahan, nakita ko, nasumpungan ko yung pagkakamali ko, simula nung ako ay tanggapin ko siya. Simula noon, medyo ngayon, alam kong bumalik uli ang relasyon ng pamilya ko. Ako at anak ko, misis ko, bumalik na uli. Yung dating pwede natin tawaging talagang harmonious relationship kami meron. Ngayon bumalik uli dahil sa kanya. Kaya po ang pasasalamat ko sa Panginoon ay gano'n na lang. May time na dumating sa akin na hinahabol ako ng mga kalabang ko. Kaya po dati, ipinagmamalaki ko nung mapunta ako rito, ang laman po ng bulsa ko, rosary. Dati po, ang laman ng katawan ko, puro baril. Hindi ako umaalis na walang baril. Kung wala man sa baywang ko, sigurado po nasa sasakyan ko. Pero ngayon po, natutunan ko, umaalis ako, kung rosary ang dala ko, nagdadasal ako, parang mas safe pa ata ako. Kaysa katulad dun dati po na tamang ang tingin sa iyo barako ka, siga ka, dahil di baril ka. Pero walang katiyakan sa sarili mo na baka minsan nakalimutan mo lang kumurap patay ka na. Kaya purihin ang Ama dahil sa Kanya, binago niya lahat sa akin. Ngayon, nandito ako. Siguro kung hindi ako napunta rito sa dambanang ito, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, siguro po, baka 10 feet below the ground na ako. Baka buto na lang ang natitira sa akin. Yan po ay isang utang na loob na tinatanaw ko sa ating Panginoon dahil sa Kanya, binigyan niya ako ng pagkakataong makapamuhay ng maayos. Binigyan niya ako ng pagkakataon na
maging maganda ang relasyon ko sa pamilya ko. At ngayon ay marami ako natutunan sa pagpunta ko rito at sa pagtanggap ko sa kanya. Yung pagiging isang mainit ng ulo ng isang driver, unti-unting gusto kong baguhin. Kasi po, nung dati, nung ako wala pa rito, walang oras sa lansangan na hindi ako nagkakaroon ng kagalit. Lalo na po talaga doon sa mga driver na pasaway. Hindi po pwede sa akin na wala silang marinig, na wala silang maramdaman. Ngayon po, kung mayroon man ako naramdaman at mayroon akong nakikita, minsan ginagawa kong sarili kong pipi, bulag. Para wala na lang pong, kasi pag nagsalita ako, tsak na magkakaroon ako ng kasalanan sa kanya. Pagka tiningnan ko, tsak, pag tiningnan ko, ang isip ko, kung ano sasabihin, masusunod. Pero dahil sa kanya, ang lahat ng bagay ay may pagbabago. Yung nakikita mong gusto mong gawin, may pumipigil sa'yo. Huwag, kapatid, masama yan. Magagalit si Lord sa'yo. Totoo po yun. At ngayon ay nangyayari sa akin. Kaya po, isang pasasalamat ko at yung anak ko, handyan, bagamat dinadialysis siya tuwing 2 beses sa isang linggo, hindi kababakasan na siya ay parang may sakit. Sa totoo lang mo, fresh pa rin siya. Yun ay isang biyaya na para sa akin na ibinibigay niya. Plus, hindi lang po yun. Kung hindi yung mismong sarili niya na igagayak niya, hindi lamang ang mahalaga ay yung kagalingan ng katawan lupa natin, yung karamdaman, kagalingan ng karamdaman. Higit sa lahat, katulad ng sinasabi ng Banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung kagalingan ng ating espiritu. Espiritu ang pinakamahalaga. Dahil sino bang makakapagsabi na habang tayo nandito, pagkaraan dito, saan ba tayo pupunta? Ano po, di ba? Pero sa ngayon at nandito tayo at nagkakaroon tayo ng takot sa Kanya, kinilala natin Siya. Sigurado ko po, pagkaraan dito kung saan tayo nandoon. Kaya po sa inyong lahat, kanina mayroon po akong nababanggit na ikukwento kila Tata Mario. Mayroon pong pinakita sa akin yung anak ko sa internet na yung respetadong prophet sa India. Kung napapanood nyo po lahat ng may internet, please po, tingnan ninyo. Nakakatakot. Doon ko na-realize yung sinabi ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sino po ang natatandaan yung sinabi ng mahal na Apo? Pagkaraan nitong nangyari sa Tacloban na to, Samar, mayroon pang mas matinding darating. Sino po sa inyo nakapakinig nun? Alam niyo po yung sinabi nung prophet na yon from India, naganap po. Yung lugar na sinabi niya, totoo po, naganap po dun sa lugar na yon. Kaya po ang sinasabi niya, hanggat hindi nagbabago ang mga tao, mangyayari ito. Nakakapangilabot po. Kaya po, sa inyo pong lahat, sa umagang ito, wala po akong ibang hinihiling na mangyayari kung hindi ilapit natin ang sarili natin sa Kanya. Walang ibang makakapagligtas sa atin pagdating ng takdang panahon. Siya lang. Kaya po, huwag nating sayangin ang oras natin. Malakas tayo, ganito, walang nangyayari. Huwag nating hintayin na katukin pa tayo. Mayroon pang mangyayaring mas matindi sa atin, sa iyo, sa sarili mo, sa pamilya mo, para lang makilala mo siya. Huwag na po. Ito yung tamang panahon na isuko na natin yung sarili natin sa Kanya. Ilapit na natin yung sarili natin sa Kanya. Kasi ang daming nangyayari sa buong mundo ngayon. Kung papansinin nyo lang, kung pagninilayan nyo lang po. Natotoo po. Yan ay unti-unting ginagawa niya para lang po siguro bigyan ng babala ang mga tao na dapat kilalanin niyo ang Panginoon. At siya naman ang may likha sa ating lahat. Sa inyo pong lahat, sinasabi ko po sa inyo, ito na po yung tamang oras, ito na po yung tamang panahon, kilalanin natin siya, tanggapin natin siya, maging tapat tayo sa Kanya. Muli po, isang magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Napakasarap pong makinig. Ano po? Talagang makakapulot ng kalakasan sa bawat nagbabahagi sa inyo. Kamusta na po ba kayo? Naalala ko po tuloy si kapatid na Berhen. Sabi po niya lagi, di po ba? Bawal ang matulog. Ang sasabihin ko po sa inyo, bawal ang inaantok.
Kasi po, pag in-entertain nyo yung antok nyo, baka kayo ay makatulog. Wala kayong matatamo. Amen po ba? Makinig po kayo, mga mahal na mga kapatid ko, upang kayo ay makapulot ng kalakasan, ng liwanag sa mga nagbabahagi sa inyo. Kung pag nilalayan po ninyo at nakinig kayo sa dalawang nakaraang nagbahagi, yung mga pinagdaanan nila sa akala nila sa bilang pagkatao, ay nawawalan na sila ng pag-asa. Ganyan po tayo, mga kapatid ko, sa bilang pagkatao. Kapag may mga dumaratal sa atin, may mga pagkakataon na mga pagdalisay sa atin, kuminsan parang hindi na natin kaya. Ako po, hindi po ako nahihiyang aminin sa inyo bilang lingkod. Dumaratal din po ang kahinaan ko. Sinungaling ako kung sasabihin kong malakas o kaya ko. Subalit may mga pagkakataon po talaga na binibigyan ka ng pagdalisay upang doon ay matuto kang lumaban. Subalit hindi hayaan ng Panginoon na tuwirang ikaw ay manghina, na ikaw ay madukmok. Itatayo ka niya, kalakasan ang ibibigay niya, sasaklolohan ka niya sa iyong pinagdadaanan, kaya patuloy at patuloy na ikay makalalaban. Ganyan po tayo mga kapatid, kaya matuto tayong kumapit sa Kanya, pagkat kailanman tayo hindi niya pababayaan sa anumang ating pinagdadaanan. Bago po ulit ako tumawag ng isang kapatid na magbabahagi, may isa pong kapatid tayo na nais magpasalamat sapagkat kaarawan po pala niya kahapon. Balit hindi siya nakatayo sa harapang ito. Sa kabila ng edad niya ngayon, subalit may kalakasan pa rin siya at patuloy na nakapaglilingkod sa dakong ito. Tinatawagan ko po ang ating Tatay Apyong. Isa pong magandang umaga po. Yan yung lahat. Happy birthday! Happy birthday! Maligayang Salamat po, Ama ko, Banal na Espiritu. Ako po ay binigyan ng mahabang pagkakataon. Ako po hindi na tatanong. Ako po malapit-lapit ng mag-100. Pero ang puso ko po, 18. Papatawa lang po ako sa inyo. Ako po birthday nga kahapon pero hindi na ako nagsabi-sabi. Alam naman po ako handa. Kaya po ako hindi nagsabi-sabi rito. Pero meron din po nagpunta ang ilan sa aming mga kapawalagan. Ako po hindi magsasalita ng mahaba. May tama po ang puso ko. Hindi na ako makasayo rito Dati po nakasasayo ako rito. Tambal ako ni kapatid na Lando. Ngayon po, tinuan ang puso ko pag nahirapan. Hindi ko na po haba ng sasabihin ko. Pero ako po meron po akong sasabihin maikli lang po. Meron po akong anak. Nagkaroon po ng sakit, nasa Mindoro po yon. Pero matagal ko na pinapupunta rito kaya po Kontseng. Ang sabi niya, may pera naman daw siya. Gamot daw po ng gamot. Sige, gamot. Nang hindi na po gumagaling, sansalop na gamot. Lalo po punta kay Apo Kontseng dito. Sinamahan ko. Tumayo po siya roon. Tumayo po yung anak ko. Siya po nanalangin ng mga 15 minuto. Pagkatapos, naupo po rito. Nanalangin na naman dito. Pagkatapos pong nanalangin dito, lumabas na po siya. Hindi po. Kapag ako lumabas ka na. Ben magaling na po ako. Po niya. Pagkatapos ito, tumano po dyan. Malapit lang immersan nun Lahat lang ano ba yan? Piyesta ba rito? Aba, hindi ka ako. Anniversary ka ako, ang piyesta ka ako doon. Hindi rito. May tabi kang darating. Ikaw konti ka ako 2,000. Basta na ka, sisiro ngayon.
Aba, meron ka akong gasilungan hanggang doon. Pagkatapos, saan nakaupo yun? Ba, marami ka ako dyan, 3,000 ka ang upuan dyan. Saan kakain yun? Marami pong tanong. Aba, may mga dala ka akong litsong baboy, litsong manok, litsong pabo, yung mga balisusong. Aba, ako ay kaya ng pera. Balak pa lang magdala. Alam po ba ninyo? Hindi naman po umuwi. Inintay yung anniversary. Nang dumating siya, ando doon ako. Siyempre, dito, Baliwag, dito, Pandaba, kung saan. May dala pong lechon. Siya, at saka bidinggang napakalaki. Yung pambilawan dyan pa sa taas. Talaga po ang Panginoon, marunong sa lahat. Tumaya po siya sa weteng. Magkano man tinamaan mo? 50 piso lang po eka. Kung may pera ako, kahit 200 piso tataya ako. Kaya po ang Panginoon, marunong sa lahat. Akala po ninyo, patamaan siya. Nagdala po siya ng lechon. Dito. Kaya po ang Diyos, marunong sa lahat. Alang, imposible po sa Panginoon. Ilan po, hantay muna. Meron pa po pala akong apo. Maikli lang po ito. Psoriasis po yan. Ganyan po kalaki yan. Inabot ng kaganon. Sabi ko, magpunta kayo rito. Hindi po sumasama sa akin. Hindi ko siya niyayaya. Pagamot po ng pagamot kung saan-saan. Medico, albularyo. O kaya mga doktor. Ang kahuli-hulihan po nung Mayo. Magtatapos ang Mayo. Pupunta na po ikaw kaya po konseng. Sige ako, magpunta kayo. Sabi ko naman, pero hindi ko ilaan niya magpunta dito. Ayaw po nila. Hindi niniwala. Kasama ko sa bahay. Hindi po niniwala. Pagkatapos yan, nung po ako umuwi, lumabas na tayo. Nung po magtatapos ang Mayo. Inaangka ko yung mga apo ko. Naku, nagpunta po ikaw kay Pag-asa. Di ala po sila. Nung dumating, saan ba kayo galing? Iniintay ko kahit babanyusan kayo na Apo Maria. Aba, eka. Nagpunta po eka kay Pag-asa doon, San Ildefonso. Nang dumating sila. Kumusta ba ka ako? Saan ba kayo nakating doon po eka kay Pag-asa? O may Pag-asa ba? Wala po eka. Ano po, sinabi po yun. Bukas po eka, siguradong pupunta lang. Nagpunta po rito. Binanyo na Apo Maria. Dalang timani bihisan eh. Ngayon, nung palang umaalis na yun, kung sila hindi niniwala, pamilya ko yun eh. Apo ko yun, anak ko yung bahay na yun. Kung kahapon pinuntahan ng mga alagad at kapit dyan. Kapag gumaling, yung apo ko ron, maglilitsyon ako. Yung po sinabi ng manugang ko, abe, gumaling nga po rito, 3 araw ulit, nakahalatan eh. Ganun ang style, masahal pa ron eh. Gumaling po siya, naglitsyon. Ala po, imposible sa Panginoon, tinan po ninyo. Umabroad po yung ama, 4 na taon, hindi po gumaling yung psoriasis. Kung saan dinala. Ayaw po rito, ala kung magagawa sa kanila. Kaya po, ala po, imposible sa Panginoon eh. Ako naman, baka mataba kayo sa akin, naging sakit dito. Magtatawanan po kayo eh. Kayo po mga pasyente. Maganda po mga nyo, mga herbal, ano po. May pandan, may bano, may kung ano. Ako po ibang klase yung aking gamot eh. Lason po yung gamot ko. Opo, totoo po yun. Ano po malay kong lason yun? Sabi po ng architect. Ayun po yung architect. Ako, katataapyong. Sumugod na po siya. Lason po kayo, ba't iniinom ninyo? Po sabi ng architect, ayun. Pagkatapos, kung kayo po naniniwala sa laso na yan, kagalingan nyo, gagaling ka. May gumagaling na po ako eh. Pero architect kami, tutulog-tulugan. Pagkatapos, kaniya, mag-share po kayo. Mag-share po kayo, doon ako mauupo, kanya architect. Opo ka ako, tanin po kanya mga 500, 600 po kang gabi, mga Sabado. Opo ka ako, nagpatotoo ko rito, tatawanan lang. So siguro hindi totoo. Lumapit si architect, nagpatotoo po siya. Nagyukuan po nagtatawanan. Totoo nga po pala. Kaya po walang imposible sa Panginoon. Kayo po mga herbal na iniinom nyo, di po ba? Wala pong imposible. Magtiwala lang po tayo, maniwala lang tayo, sampalataya. Sigurado. Maliwanag po sa silat ng araw. Ditintaan ng Panginoon, Manuel Espiritu.
Marami pong salamat at baka ako baka humaba po na humaba. Salamat po. Maraming salamat, Tatang. Sabi po niya magpapasalamat lang siya. At hindi daw po siya makapagsasalita at hinihingal siya. Purihin ng Ama. Tingnan niyo nga po kumilos ang ating Panginoon. Mahaba pa yung naibahagi niya. Halata po bang 91 na siya? Sabi po niya 91. Sabi po niya 91 siya. 91. Opo, di po ba? Kasi kapag nasa Panginoon ka, sabi nga po niya, lagi po siyang young at heart. Kaya laging masigla siya sa kabila ng kanyang edad. Totoo po yung ibinahagi niya. Kung di niyo po masyadong naintindihan o yung pagsasalita niya, totoo po yun kasi nung bago po yung adoration, yung may tubig po kasi dati doon. Pero bago po inanuhan ng tubig yun, nilason ni architect. Tapos po nung nilagyan na po ng tubig, may lason po yun. Nung pumasok siya, kumuha po siya dun sa baso, ininom niya. Ininom niya po yun. Pero tingnan nyo nga po kumilos ang ating Panginoon. Nalason po ba siya? Hindi po pinayagan. Ano po? Yun nga po pa yata ang nagpahaba ng buhay niya. Dahil po sa pananampalataya at pananalig niya sa ininom niya. Maraming salamat po, Tatang. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang kapatid na sa mga meron pong mga karamdaman dito na talaga po makapagbibigay ng inspirasyon sa inyo. Pakinggan nyo po ang pagbabahagi niya sa inyo. Meron din po mga kapatid dito na nakita siya noong mga panahon na yon at siya na po ang bahalang magbahagi sa inyo kung anong naging kaganapan sa kanya. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Caps Amang Nagman. Magandang umaga po sa mga alagad, sa mga pasyente at tigasunod, sa mga choir at sa mga kagaya kong Caps. Ang may share ko po sa inyo yung pong iba siguro hindi pa nadig yung share ko Ako po bago napunta rito kaya po ako napunta rito, na-stroke po ako. Yung pong pagkaka-stroke ko, medyo po matindi dahil po 2 araw po ako sa ICU. Tsaka po yung pong ilong ko, may NGT po nakakabit may NGT po ako. Tapos po yung mata ko, naduduling po ako. Pag po ako hindi tinakpan yung isang mata, umiikot po yung paningin ko para akong mabubulid. Tsaka hindi po ako makatayo, hindi po ako nakapagsasalita. At tsaka nakangiwi po ako, tumutulo po laway ko. At tsaka po sinisinok ako. Dito po, 14 na araw po ako sa ospital. Inuwi po ako sa amin, hindi rin po ako tinutulugan pa. Kaya po nung tumawag si Engineer Boy Bailon, driver po kasi ako ni Engineer Boy Bailon. Ako po yung driver niya, personal driver, bodyguard. Tumawag po sa bahay namin, ang sabi po, dalhin daw po ako rito. Kaya po nung ako po mapunta rito, naka-wheelchair po ako. At saka hindi po ako maalis sa tricycle dahil po pag natanaw ko yung parang matuling takbo, talaga pong umiikot yung tanaw ko. Pinahihinto ko po yung sasakyan. Kaya po nakakotse pa po ako nung dalhin dito. Sa totoo po, talagang nandalhin po ako rito, talagang hindi na po ako tinutulugan. Noong pong unang pumunta ako rito, ang unang-una pong gumaling sa akin, yung pong pagsisino ko. Kababanyos po sa Banyusan, naalis po yung sino ko. Kakakain ko po nung kending hinahagis. At saka po, ito yung magpapabendisyon po ako sa Apo. Inaakay lang po ako nila. Ang sabi po ng Apo, magbata lang daw po ako at tuloy-tuloy yung kagalingan ko. Tsaka po, nung pong pangalawang kagalingan kung nangyari po sa akin, nakalakad na po ako nung matapos po yung una kong banyos. Kaya lang po, akay-akay pa rin po ako dahil nahihilo pa rin po ako. At saka po,
yung mata ko, lagi pa rin pong may takip. Tsaka ako po dura ng dura pa dahil hindi pa ako makalulun ng laway. Kaya po yung NGT ko, siguro po mga 3 linggo, natanggal na po yung NGT ko. Kaya po, nakakainom na po ako, nakakakain na ako. Dahil po sa tulong ng Divine Mercy. Kaya po ako pagka medyo po hindi ako nahihirapan ako maglakad, parang dininigas yung mga binti ko. Umakit po ako dito sa sasayaw po ako, talaga pong binibigay ko yung pinaka-the best na sayaw ko. Kaya po nung ako nagtagal dito, mayroon pong alagad dyan na ako po hinihilot. Ang sabi po niya sa akin, malakas na raw po ako. Magaling ka na kapatid. Tinanong niya po sa akin kung sakali ba at ikaw gumaling ano gagawin mo? Maglilingkod po ako rito. Ang sabi niya, siguraduhin mo lang na totoo yung sasabihin mo dahil dito, marami na napagaling dito. Pero hindi na bumalik. Ngayon po, nung umuwi po ako sa amin, nanalagdasal po ako, nilingkod po sa Ama na ako'y maglilingkod. Kung ano po yung bibigay niyo sa akin paglilingkod, pagkaloob na po niyo sa akin, gagawin ko. Kinabukasan po, may nag-alok po sa akin na mag-caps daw po ako dahil magbebendisyon daw po ang apo ng mga caps. Nang masabay na po ako. Yun nga po, nag-caps po ako. Inaakay pa rin po ako nung miss ko nung ako mag-caps. Ibendisyon nga po kami rin sa duration. Sumunod pong kagalingan na pinagkaloob sa akin ng Panginoon Diyos, yun na pong puso ko. Talaga pong nakakita na po ako ng liwanag na yung mga mali ko po palang ginagawa, dito ko po nalaman na maling-mali talaga. Dito po nalinis ang aking puso. Dito po gumaling. Kaya po, ilang panahon lang po, gumaling na ako dahil nalinis ko lahat ng kagalingan ng aking katawan. Pero, meron pa rin pong natitira, kaya po yung karamdaman ko, minsan, matigas pa rin po yung mga paa ko. Pero, tsaka yung pong maugat ko sa mata, kumikurot po ngayon. Pong kabiyak ng katawan ko nito, manhit pa. Ibig sabihin, kumikurot na po, dati po, walang pakiramdam to. Kabiyak nito. Ngayon po, naramdaman ko na, pagka kinurot ko po na gano'n, naramdaman ko na, kaya lang po, kumikirot. Kasi po, ganyan po ang tao Hindi pa po matanggal lahat ng mali. Pero pinimbiti ko po talagang matanggal na para lahat ng karamdaman ko gumaling na. Sa ating pong mga kapatid, unahin po natin gumaling ang puso natin. Wag po yung karamdaman ng isipin natin gumaling. At pag po gumaling na yung puso natin, lahat po gagaling na. Dati po sabi ko nga po ako talagang maglilingkod na rito, hindi na nga po ako magmamaneho pag ako'y gumaling. Pero napakabuti po ng Ama dahil kagaya po ni Mami Beth na siya dating principal sa St. Augustine, sa St. Mary. Hindi na po siya nag-principal dahil po paglilingkod na lang siya rito. Pero binigyan pa rin siya binigyan pa rin siya ng Ama ng sideline na meron pa rin po siyang pinupuntahang eskwelahan na kanyang nasa sideline. Ganon din po ako. Napakabait po ng Ama. Sabi ko nga po hindi na ako magmamaneho pero binigyan pa po ako ng pagkakataong makapagmaneho. Binili po ng Fortuner yung nanay ni boss. Ngayon po, ako pa yung kinuhang driver. Kaya may sideline. Ang biyahe lang po namin, dito lang sa Divine Mercy hanggang Baliwag lang. Ganun lang po kalayo. Ito po yung nanay ni boss. At siya kong pinagmamaneho. Kaya siya ngayon ang boss ko ngayon. Kaya humanda ka inang sa
sa Pasko at bigyan mo ko ng bonus. Yun lang po, mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat. Lalo-lalo sa Divine Mercy. Maraming salamat, mahal na kapatid. Kung nakita nga po niyo siya noong una, naka-NGT, duling na po siya noon, tumutulo yung laway niya. Subalit sa kadakilaan, kaparaanan ng Ama, tingnan niyo po ngayon, nakatatayo sa harapan niyo at muli nakabalik sa kanyang hanap buhay. Ganyan po kumilos ang ating Panginoon. Sa kabila ng nakamtan niyang karamdaman, subalit siya'y pinalaya at ngayon, tulad po nung tinura niya na maglilingkod siya sa dakong ito at tinupad naman po niya yon. At sa kabila nung pinahintulutan pa rin siya na magkaroon ng hanap buhay, subalit sabay po na nakapaglilingkod siya dahil po dito ang tungo niya dun sa kanyang pinagtatrabahuhan bilang driver, yun lamang po ang destinasyon niya, itong dambana. Kaya ganyan po kumilos ang ating Panginoon. Basta magpakatotoo lang po tayo sa Kanya at tuwirang tumanggap at magtiwala ng matapat. At siya na po ang bahalang kumilos. Amen po ba? Inaantok po ba kayo? Di bali po sana yung pananahimik nyo, kung ninanamnam nyo ang mga naririnig ninyo, talaga pong malulugod ang ating Panginoon. Ano po? Pero yung pananahimik nyo, inaanto kayo, naku po, wala po kayong mapapala. Baka ayan na po yung biyaya nila, ayan na, nasa tapat na ninyo, nakita ng Panginoon na antok-antok at pipikit-pikit kayo, naku, muli pong ibabalik. Sayang po, ano? Kaya lagi po tayong maghintay, lagi pong gising ang ating puso at diwa para lahat ng mga biyaya na inilalaan niya ay ating nakakamtan. Amen po ba? O sige po, dahil po sa napakatahimik nyo, inaanto kayo, gigisingin po kayo ng Divine Mercy Choir. Okay, muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sapagkat nakikita po namin na medyo matamlay kayo, habang kami naman po ay matamlay din. Kaya ang gusto po namin, kayo ay aming aliwin. Yon ay kung maaaliw nga kayo. Ano po? Hello? Ayun, lahat sila dito nakatingin. Di po ba? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Yan, kailangan lagi po kaming nagpa-practice ng awit pamasko sapagkat ang sabi ko po sa kanila, para mabigyan natin sila ng kasiyahan, lagi tayong aawit para sa mga, lalo na sa mga pasyente. At dahil malapit na ang Pasko, katulad po ng sinabi ni kapatid na Amang, sabi niya, bonus daw po kay best friend Nana Juana dahil siya yung boss niya. Alam niyo po, si best friend Nana Juana, ayan po, yung nakasalamin na dilaw, ayan na, nakadilaw po siya. Mabait po yan. Natatandaan ko pa, pag Christmas, meron din akong bonus sa kanyang polvo at saka lipstick. Best friend, eto ako, hello. Ayun, kumakaway. Hindi ko po nakakalimutan yon. Kaya po, sa awitin naming ito, hinahandog po namin sa inyo, nawa po ay makapagdulot kami ng karampot na kasiyahan sa inyo lahat.
Try po niya mag-more sa inyo, wala po. Kaya siya na po magmumore. Maraming salamat po kay Mother Marisa sa napakalakas na boses niyang more, more, more. Na hindi ko po alam kung yun ay more practice o ano. At bago po ang aming panghuling awit, nais ko pong magpasalamat kay Madam Beth Chico sa napakasarap na pinakain niya sa amin na ang title po ng aming kinain ay Hop Hop. Hop Hop. Ibig pong sabihin, kalahating pansit, kalahating kanin. Doon po, masaya na po kami, Madam. Maraming salamat. At saka, yun po ay matatagpuan kay Opel's Eatery. Oh. Kailangan lagi po tayong masaya. Hello po sa mga nanonood sa internet, sa anak ni Mami Beth, kaya Cathy, nag-ano pa po siya sa akin, nag-post pa po siya sa akin, sa aking face out. Salamat po, Cathy. Maraming salamat sa iyo. At kay Abby, hello Mother, kay Abby, maraming salamat sa iyo, sa atin pong mga kapatid na nasa ibang bansa, kay Tito Dante, Tita Au, Tita Peli, Tito Mike, get well soon po, magpagaling po kayo, mahal po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po. At para po sa inyong lahat, maligaya po uling Pasko. Okay, sandali lang po. Kasi po, yung pong mahiwaga naming kopya nawala. Eh, ganyan po talaga pagka live. Ano po, nasa Channel 30 po tayo. Channel 30. Panoorin niyo po kami lagi pagka po brown out. Makikita niyo po kami ron. At pakinggan niyo po kami sa telebisyon. Okay, pampasaya lang po yun. Kasi nakikita po ng Panginoon ay malungkot kayong lahat. Kailangan po, lagi tayong masaya. Ito, todo na po ito. Todo na po. Muntik na akong nabaliw sa aking mga kapatid na ire. Maraming salamat po sa mga kapatid na choir. Gising na po ba kayo? Pwede na po ba kaming manapat? Yan, sa inyo.
po, pinagagalak lamang kayo, ginigising lamang kayo ng ating Panginoon. Gusto po niya kasi laging may sigla, laging may ngiti. Lagi po kayo di po maipinta mga mukha eh. Hindi po ba kapag tayo ay nasa Panginoon, kailangan laging masaya? Ano man ang pinagdadaanan, ano man ang dinadala, kailangan laging masaya. Yun po kasi yung isang sign na nasa Kanya ka na. Kasi po, mayroon ka ng kapayapaan, kapanatagan ng kalooban at kaisipan. Amen po ba? Kaya kailangan nakangiti po lahat tayo. Di ba kailangan masaya? Di po ba? Sino po ba may lumbay dito? Tatawagin ko sa harapang ito. No, tingnan nyo, lahat kayo nangiti. Ngayon naman po, nais kong tawagin ng isang kapatid. Yun po ang mga ibinabahagi sa akin na tawagin yung mga magbibigay ng kalakasan sa mga merong karamdaman dito. Na sa dati po nila, ng mga bago po sila dito, talaga pong dinalisay sila ng kanilang karamdaman. Subalit sa patuloy at patuloy na pagsusumakit, pagbabata, pagtitiwala sa dakong ito, sa pamamagitan ng pakikinig ng mga banal na aral, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo, nakamtan nila ang kalayaan sa kanilang karamdaman at hindi lamang karamdaman ng kanilang katawan, higit ng kanilang kaisipan at kalooban ng kanilang kaluluwa. Kaya po ngayon, sa tuwing nasisilayan ko po ito, may galak ang puso ko kasi po lagi siyang may ngiti sa labi niya, bagamat hindi pa maayos na tuwiran ng kanyang paglalakad, subalit may galak ang puso niya sa bawat pagtungo niya sa dakong ito. Nais ko pong tawagin ng ating kapatid na Marcos upang ibahagi niya sa inyo kung ano ang naganap sa kanya at yun ang naging kaparaanan kaya siya ngayon ay naririto. Hello. Ama, muli po akong dumudulog sa trono na yung awa sa mga oras pong ito. Basbasan mo po ako ng malo santo mong espiritu upang ako po ay makapagbigay ng papuri at karangalan para sa iyo. Salamat po. Medyo napadalas po ng konti yung pagharap ko sa inyo. Pero purihin po ang Panginoon kasi talaga pong taglay ko na yung kagaling ang nararamdaman ko bagamat nakikita yung maganda pa akong lumakad. Darating din po yung takdang makikita ninyo na normal na. Kaya yung po mga may sakit na katulad nyo, may karamdaman, magtibay lang po kayo. At maladabar rin po nyo yung nadama ko. Alam po ninyo, nung pong ako ay kasalukuyang, ito po kasi minsan na-share ko na. Pero babalikan ko po dahil yung iba po siguro marahil, lalo na po yung mga ibang may mga karamdaman dito. Gusto ko pong isa rin po kayo sa magtiwala at manalig sa ating Diyos na buhay. Pangalawa po sa ating mga minamahal na si Apo Kunching, sa kanya pong patnubay ng ahinirang ng Panginoong Hesus na magtiwala lang po tayo sa kanyang mga mensahe na nagbumula sa itaas. Ako po, nung panahon na-stroke din po ako, katulad din po ni kapatid na amang, pero medyo maligit lang po ng konti sa akin kasi may stroke lang po. Hindi rin po ako nakakalakad na matino. Dalawa po ang alalay ko na magpunta ako dito. Pangatlo po yung aking asawa. Noong pong una na dinalaw ako ni Tata Apyong sa bahay, siguro mga pangatlong araw ko po na na-stroke. Bigla pong naisip ko si Tata Apyong nagpupunta na rito. Sabi ko, Tata Apyong, pwede po bang magpahilot doon sa inyo? Hindi ko po kilala si Apo at hindi po talaga ako nagagawi rito sa dambarang ito. Bagaman po nakikita ko na, nadidinig ko na mayroong Apo Kunching, hindi ko po masyadong pinapansin yun. Kasi nga po wala ako rito, nasa Manila ako nagtatrabaho.
At nung pong ma-stroke ako na nakauwi na ako dito, nakilala ko po si Tata Apyong. Sabi ko, kung po pwede po, dalhin niyo ako doon kay Apo Kunsing. Nangako naman po sa akin, pero kinabukasan po hanggang sa 2 araw, di na ako binalikan. Sabi ko, masarap palang kausap si Lolo Apyong. Pagka tumatango, yun lang tango na yun, wala na. Ganun pa man po talagang gusto kong magpunta rito. Nung pong gabi na yon, nag-isip ako at sinabi ko sa aking asawa na, sa aking kabiyak na, Ma, pwede ba samahan mo ko sa kay Apo Kunsing bukas? At kung sasamahan mo ko, kung ano yung pagtitiwala at magaganap sa buhay ko ron, at manampalataya ko, huwag kang hihiwalay sa akin. Ngayon, kung halimbawang ang pananampalataya ko ay hindi magiging pananampalataya mo, maiwan ka na lang, ako na lang mag-isa pupunta ron. Pero, siguro po, dahil po sa binuksan ng Panginoon yung mga dalangin namin, magkasama po kami dalawa nagpunta rito. At napabanyos po ako kay Mama Mary, kay Mami Amor, doon sa banyusan, and after po, sa pag-aakala ko talagang gagaling ako, makalalakad, nadama ko po yan. Dati po nakaganyan lang po ako at nakaigo ng mga palad ko, hindi po ako naikikilos. Kanan lang po yung gumagalo sa akin. Kanan ako, nag-aaral akong magsubo ng kaliwa. Tumatapon yung pagkain hanggang sa nasanay po yung kaliwa ko. Yung kanan ko naman ay naikilos ko na. Sa ngayon, ito po, kumikilos. Binalik ko po ulit na mag-ano ko ng kaliwa. Mag-aaral ulit akong ng kanan, pagsubo, pagkilos. Yun nga po, nadama ko kagad sa 7 araw na aking pagbabadyos. Nakalakad ako ng solo. Naigalo ko yung mga kamay ko. At pang 8 araw po, dala ko na yung motor ko rito. Sinisipa na ako, nagmamaneho na ako ng tricycle ko. At nung oras po na yon, talagang patuloy po akong nanalig sa kanya. At yun nga po, sa 9 na araw, si Apo Kunsing na po ang nagbadyo sa akin. At purihin po ang Panginoon, patuloy po hanggang sa ngayon. Ito po ako, malakas, matibay, at patuloy po akong nananalig, nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga po, ang istambayan ko dati, yung mahilig po ako sa istambayan, sa mga malling, masasayang lugar. Ngayon po, istambayan ko. Ito pong banal na dambana natin, Panginoon. Maraming po salamat sa inyo. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tignan nyo nga po, kung napakinggan nyo po ang mga lahat ng mga nagbahagi sa inyo, iba't ibang kaparaanan, kadahilanan man, kaya sila ay natungo sa dakong ito. Noong unang naganap sa kanila ito ay para silang ay nawawalan ng pag-asa. Subalit, tignan nyo nga po, bakit nga po sila ang pinatayo dito? Upang yung mga kapatid natin na ngayon, ay kung ano man ang mga pinagdadaanan, karamdaman man ito, kung minsan ay parang nararamdaman nyo na walang pag-asa, ayan po ay patotoo na sa Panginoon, laging may pag-asa. Alam niyo po ba, may isang awit akong ibabahagi sa inyo. Hindi po ako aawit, ibabahagi ko lang. Ako po, gustong-gusto ko tong awit na to kahit po sa isip ko, kapag ako'y may pinagdadaanan o kahit wala, sa isip ko, kahit may ginagawa ako. Ito po lagi yung inaawit ko God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Totoo po ba yon? Totoo po yon. Kung minsan kala natin walang pag-asa. Subalit ang Panginoon laging nagbibigay ng kaparaanan. Di man natin nakikita, di man natin nasisilayan, di man natin namamalayan. Subalit kumikilos siya palagi upang tayo ay patnubayan at kabayan at kailanman di niya tayo pababayaan. Ngayon naman po, nais kong tawagin ng isang kapatid na tuwiran pong magpapalawak sa inyo
palalimin ang pananampalataya, pagtitiwala ninyo. Nais ko pong tawagin ang isang kapatid na alagad na talaga pong ito mga kapatid namin ito ang nagbibigay kalakasan, liwanag din po sa aming mga kapatid nila na pinaguhugutan po namin. Nais ko po muna unang tawagin ang ating Tita Beth. Salamat pong muli aming dakilang Ama sa oras na ito, sa araw na ito, sa pag-aakay na ginawa mo sa mga anak mo na makarating sa banal na lugar na ito upang ipadama mo sa kanila ang iyong wagas na pagmamahal at pagkalinga. Nawa po sa mga sandaling ito, hindi pagkabagot at pagkainip ang nagahari sa kanilang puso't kaisipan, kundi ang patuloy na paghahanap sa iyo bilang Diyos na dapat nilang sambahin at pagtiwalaan ng lubusan. Nawa po ay hindi masayang ang mga sandali ng pag-akay mo sa kanila at maramdaman nila ng tuluyan ang wagas sa pagmamahal na mula sa iyo. Amen. Muli nga po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakadakila ng ating Panginoon sa bawat araw na tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Walang sawa niyang ipinadarama ang kanyang pagmamahal sa atin. Amen po ba? Subalit, ang tanong, bakit hindi ito maramdaman ng tao? Ano bang uri ng pagmamahal ang ninanais nila na dapat nilang maramdaman? Bakit sa kabila ng malasakit ng ating Panginoon, ang pagkalinga at pagmamahal na ito ay hindi natin maramdaman? Ano nga ba ang sukatan ng tao sa pagmamahal? Ano ba ang hinahanapan nila samantalang ang Diyos na nagmamahal sa kanila, ang lahat ay ibinigay niya, pati ang buhay niya ibinigay sa atin, pero bakit hindi pa rin natin siya maramdaman? Kapatid, ano pa ba ang gusto mong patunay upang maramdaman mo ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng Panginoon araw-araw? Alam niyo po, ang Diyos ay napakadakila. Ang Diyos ay napakahiwaga. Sabi nga po, ang dalawang words para po ma-describe ko siya, ang ating Panginoon, He is a very loving God. And He is a very merciful God. Pero hindi natin maramdaman ang love at mercy ng Panginoon sapagkat tayo bilang tao, meron tayong pamantayan para maramdaman natin ang pagmamahal at habag ng ating Panginoon. Alam niyo po, kanina po nang magsalita po ang ating kapatid na facilitator, isa po yung salitang nakintal sa aking kaisipan at ang salita pong ito ay ang regalo na tinanggap natin sa ating Panginoon. Siguro naman po ay napakapatay ng damdamin ninyo kung hanggang sa panahong ito, wala pa kayong maklaim na regalo sa inyo ng ating Panginoon. Samantalang sa bawat araw, walang sawang nagbibigay ng regalo sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Pero muli, bakit hindi maramdaman at matanggap ng tao ang regalong ito mula sa Ama? Sapagkat bilang tao, meron na naman tayong ibang pamantayan sa pagtanggap ng regalo. Kasi po, pagka ang tao ay hindi pa bukas sa Panginoon, ang kanya pong sukata ng regalo ay ang mga material na regalo. Amen po ba yun? Na kung ating pong pagninilayan, mayroong mas mahigit na regalo tayong tinatanggap sa Panginoon sa bawat minuto, sa bawat segundo, sa bawat oras ng ating buhay. Ako po, napakarami ko pong regalong tinanggap na sa Panginoon. Hindi ko na nga po mabilang sa aking mga daliri ang dami ng regalong ito. At ito po'y napagnilayan ko na kung paano ang bawat isa sa atin, higit ako, ay sa tuwin ay tumatanggap ng regalo sa ating Panginoon. Alam niyo po, 7 years ago, nang ako po ay tinawagan ng Panginoon na makarating sa banal na lugar na ito. 2006 po nang ako ay tawagan ng ating Panginoon sa banal na lugar na ito. At meron po pala siyang layunin. Meron akong regalong tatanggapin sa Kanya. Salamat sa Ama, nabuksan ang aking puso't kaisipan upang mabigyan ko ng pagkapahalaga ang regalong ito na mula sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Noon po kasi, noong mga panahon na yon,
naikwento ko na po sa inyo at naibahagi ko na sa inyo kung ano po yung mga kalalagayan ko sa buhay noong mga panahon na yon, na talaga pong ang aking kaisipan ay tigib ng kaguluhan, ang aking puso ay tigib ng kalumbayan, at ang aking pagkatao ay tigib ng kahinaan. Ang hirap po nun, mahina ka na, lumbay ka na, magulo pa yung kaisipan mo. Talagang kung iisipin mo, yun po yung mga katangian ng isang desperadong tao. Amen po ba yun? Subalit, salamat sa Ama, sa regalong binigay niya, yung lumbay ko ay naging kagalakan, ang kaguluhan ng kaisipan ko ay naging kapayapaan, at ito po ang mahalagang regalo na tinanggap ko mula sa ating dakilang Ama. Na mga panahon po na yon, sinasabi ko po sa inyo ng tahasan na talagang may kaguluhan ng kaisipan. Bakit magulo? Sapagkat ang kaisipan ko ay punong-puno ng mga bagay na makamundo. Na ang nais ko, naalala ko yung sinabi ng kapatid ko na bilang isang naghahanap buhay, ang ninanais ko ay ang mga gawang pantao upang mapaunlad ko pa yung sarili ko. Ganun po talaga yung tao eh. Hindi po ba, kung ikaw ay meron ng hanap buhay, ninanais mo pa na lumaki yung sweldo mo. Ninanais mo pa na mas umunlad ang buhay mo. Kaya po, kapag ikaw ay nasa larangan ng isang pagtatrabaho, lalo na kung ikaw ay nasa isang organisasyon o isang kumpanya, hindi tataas ang sweldo mo kung hindi mo patataasin ang qualification mo. Kaya kung tapos ka na ng isang kurso, dapat kumuha ka pa ng panibagong kurso para tumaas yung sweldo mo. Ganun po kaabala ang kaisipan ko nung mga panahon na yon. Kaya nga po, ang isip ko ay wala sa Panginoon, kundi ang kaisipan ko ay kung papaano ko papauunlarin yung sarili ko. Subalit dumating po ang takda nung year 2006, at ang sabi nga po ng Panginoon, dapat ay pamahingahin ko na ang kaisipan ko. Dapat yung mga inaasam ko sa buhay ko ay magkaroon na ng nga po ay takdang wakas upang matamo ko na ang kapayapaan ng aking kaisipan. Salamat po sa Ama. Ako po ay binigyan niya ng pagkakataon na makarating sa banal na lugar na ito, at binuksan na po niya ang aking puso at kaisipan upang ang aking namang puso, ang aking puso at kaisipan ay maiukol ko naman po sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sapagkat kung hindi po ibinigay sa akin ng Panginoon ang regalong ito, pinag-iisipan ko nga po, ano na kaya ang kinahinatnan ng buhay ko ngayon? Kung nung mga araw na yon ay hindi ako sumunod sa pagtalima ng Kanyang panawagan na magiging susi upang magkaroon ng kapayapaan ang aking kaisipan. Kaya bilang pagtugon sa ating Panginoon, give up ko na nga po yung trabaho ko. Sapagkat habang ikaw ay nasa trabahong pangmundo, huwag po tayong mag-expect na ibibigay sa atin ng Panginoon ang 100% katiwasayan at kapayapaan ng kaisipan. Sapagkat siguradong aagawin ka ng sistema ng mundo. Kaya ang dapat po, ang ating sarili ay i-focus natin sa Panginoon upang maramdaman natin ang tunay na kapayapaan ng kaisipan na mula sa Kanya. Kaya 2006 nga po ba yun? Oo nga po, kasi na mag-resign po ako School year 2007-2008 na po ako nang mag-resign. Kaya po ako nag-resign kasi nga po, June pa lang, pinaplano na nung presidente ng eskwelahan yung mga plano sa bawat isa sa aming mga tauhan ng eskwelahan. Dahil nung mga panahon po na yon, hindi naman ako binigo ng Panginoon sa mga pagpupunyagi ko na marating kung ano man yung hinahangad kong marating. Pero alam niyo po, nagkaroon po ako ng realization at reflection. Kaya po pala ako, natamo yung ganong klase ng trabaho, yung po pala ay isang preparasyon para magamit ko naman sa paglilingkod ko dito po sa banal na lugar. Sapagkat ang gawain ko po ng mga panahon na yon bilang nasa top level ng administration, kung paano maisasaayos ang sistema ng eskwelahan. At wala pong nasayang,
Sapagkat yung mga sistema na itinuro sa akin ng Panginoon habang ako'y naghahanap buhay, ang mga sistema pong ito ay nai-apply ko naman nang ako ay dali niya sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So itutuloy ko na po. Kaya hindi pa po ako dapat mag-resign. Nag-resign na po ako kasi nga po pinaplano na nung presidente ng eskwelahan yung mangyayari buong taon. At nung pong month ng June, month 1 pa lang ng school year, yung pong first meeting namin, sinabihan na po kaming dalawa, nung Director for Academics saka Director for Administration. Dalawa po kasi kami Yung isa, Director for Academics. Siya po ang nakakaalam lahat ng mga academic aspect ng eskwelahan. Ako po naman, Director for Administration. Kaya po yung pagpatakbo ng mga support staff, sa akin po naman nakasalala yun. Sabi po sa amin ng Presidente, igayak na daw po namin yung passport namin. Marami po siya mga ginagayak na papeles dahil inaayos po niya yung papers namin para po makarating kami sa Maryland, USA. Mag-aaral daw po kami ng 1 buwan doon para po meron po kaming maiuwi sa eskwelahan para yung natutunan namin sa USA, mai-apply naman namin dito sa eskwelahan na aming pinagtatrabahuhan. Noon pa lang po, ayaw ko po kasing ma-disappoint yung aming presidente. Kaya as early as June, sinabi ko po sa kanya, June pala 2006, sabi ko po sa kanya, Sister, wag nyo na pong ayusin yung mga papers ko. Sabi niya, bakit? Libre naman. Libre pamasahe, libre hotel accommodation for 1 month. Ang problema mo na lang, konting allowance. Pero bibigyan namin din kayo ng pocket money para makarating kayo doon. Sister, wag na po. Bakit? Sister, magre-resign na po ako Sabi niya, bakit? Sabi niya ganun. Sister, kasi may panawagan na po sa akin ng Panginoon. Sabi po niya sa akin, sapat na daw po ang paggugol ko ng kaisipan ko sa mga gawaing makamundo. Sabi po sa akin, dinidikta po sa akin ng banal na Espiritu sa aking pagkatao na si Lord naman daw po ang paglingkuran ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, naging napaka-very understanding nung president ng college. Sabi po niya sa akin, ikaw talaga. Yun lang po ang sinagot niya sa akin. Ikaw talaga. Wala na po siyang kontra-kontra na bakit mo bibitawan? Yung iba, hinahangad yung posisyon mo, samantalang ikaw, nandun ka na, bibitawan mo. Sabi ko, Sister, may iba na po akong mission Kaya alam niyo po, as early as June, dapat sana mag-e-express ako ng resignation March pa. Pero as early as June, nakapagsabi na ako sa president ng college sapagkat ayaw ko na nga po silang paasahin. Kasi po, pag tinanggap ko po yung offer, hindi na po ako agad makakaalis. That means another extension. Bakit po? Siyempre, ginastosan nila ako. Dapat yung natutunan ko doon, pakinabangan nila ako. So it means, kailangan akong mag-stay ng mas mahaba pa para masulit yung ginastos nila sa akin. Subalit dumating na po talaga yung takda ng Panginoon na tama na yan. Pagal na yung kaisipan mo. Ako naman ang paglingkuran mo. Purihin ang Ama. Hindi po siya nabigo sa akin at ibinigay ko rin po yung aking sarili sa Kanya. Alam niyo po, noong mga panahon po na yon, sa tuwing ako po'y magpapabendisyon dito sa harapan, kasi hindi pa po ako alagad noon Ako po'y ginagamit ng Panginoon kasama po ni kapatid na Dibing, yung unang nag-share po kanina. Pag po may gawain sa labas, inihahayo ang Divine Mercy, kami po yung nagpapalitang mag-facilitator sa mga gawain. Kaya po, salamat sa Ama sa aking pagtalima. Pag ako po'y nagpapabendisyon sa mga alagad na nagbebendisyon, katulad din po ninyo na nagpapabendisyon, ang mensahe po sa akin ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching ay ganito, wala kang pagsisisihan. Kung ano man yung iniwan mo, higit kong pagpapalain, tanda ko po yung mensahe higit kong pagpapalain ang mga anak mo na siyang magiging anghel ng buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, kami pong mga alagad na tinawagan ng Panginoon at kahit papano'y may isinuko sa Kanya, hindi po talaga kami pinabayaan May mga anghel po siyang ginamit sa amin para po talagang
maging provider namin sa mga pangangailangan namin. Si Mother po, meron siyang provider, may anghel siya. Hindi ko na po ipapahayag, baka po magkaroon pa ng time na siya makapagsalita dito. Ipapahayag po niya kung sino yung mga anghel niya. Ako po, ang mga anghel ko, mga anak ko. Sila po talaga yung nag-a-answer sa mga needs ko. Kaya po kahit nawala akong trabaho, awa ng Diyos, hindi naman nasisiro yung pitaka ko. Sapagkat may mga anghel nga pong ginamit sa akin ng Panginoon para po yung buhay na tinatamas ako sa dating buhay ko, hindi naman po maging masyadong, eka nga po'y bumaba po yung level ng pamumuhay ko. Mabait po si God eh. Alam niyo po, kahit po binitiwan ko na yung trabaho ko, nung panahon po na yun kasama ko po si kapatid na Jeff kasi po nagtrabaho din po sa doon sa eskwelahan na yun Part po siya ng IT team. Alam po niya talaga yung sistema ng eskwelahan. Noong mga panahon po na yun, nang umalis po ako, ang iniwanan ko pong sweldo almost 30,000. Give up ko na po yun. Hindi po ba? Yung pong 30,000 para na pong sweldo ng isang nag-a-abroad yun. Ako po, ayun lang. Pero binigay po sa akin yung sweldo na yun. Siguro po kung hindi po ako umalis ngayon, 7 years ago, siguro po ako yung sweldo ko nasa almost 50,000 na. Pero mga kapatid, walang panghihinayang. Sapagkat ang kapayapaan ng kaisipan, hindi pwedeng tumbasan ng salapi. Amen po ba? Ang kagalakan ng kaisipan, hindi pwedeng tumbasan ng salapi. Kumikita ka man ng ganong kalaki, pero wala namang kapayapaan yung kaisipan mo, what is the use? Hindi po ba? Pero ako, pinoprovide ako ng mga anak ko, may contentment ako. Kahit ano yung padala sa akin, tanggapin ko, masaya na ako. Alam niyo po, hindi po ako binasyon ni God Nung pong first year na ako'y mag-resign, tama po si kapatid. Nung pong first year na ako'y nag-resign ako ng Marso, tinapos ko lang po yung school year na yon. Alam niyo po, April, may kumakatok sa pintuan namin. Nagdadasal po ako noon, may kumatok. Nang pagbukas ng pintuan ko, yung pong dati kong estudyante sa eskwelahan pinagturuan ko. Sabi po niya, Ma'am, naging mabuti kayong mentor ko. Mentor ko po kayo ngayon noon. Pwede po ba ngayon i-mentor nyo rin ako? Sabi ko, bakit ano ba yon? Kasi po, nagtayo po ako ng eskwelahan. Pwede po ba kunin ko kayong consultant? Sabi po niya sa akin ganon. Sabi ko, anak, ayoko na nga nang magulo yung isip ko Kaya nga ako nag-resign, gusto ko nang mapayapa yung kaisipan ko. At meron na akong ibang misyon. Maglilingkod ako sa Panginoon. Pag tinanggap ko yung offer mo, magkukulang na naman ako ng time sa paglilingkod sa Panginoon. Baka yung isip ko bumalik na naman sa aking gawaing makamundo. Alam niyo po, ang sagot niya sa akin, Ma'am, hindi po maaapektuhan yung paglilingkod niyo sa Panginoon. Kasi pupunta lang po kayo sa eskwelahan kung kailan niyo gusto. Purihin ang Ama sa kanyang kadakilaan. Wala po akong requirement sa oras. Hindi po ako kailangang mag-report sa school ng 8 hours a day. Kung hindi, ang ginagawa ko po, bago po ako magpunta dito, kabait ni God Halos katapat ko lang po yung eskwelahan St. Joseph School of Baliwag. Yun po yung bago kong eskwelahan na pinaglilingkuran. Tatawid lang po ako. Tatanungin ko lang, may problema ba? Pag walang problema, ma'am, okay lang po kami. O pag sinabing okay lang, aalis na ako. Kung minsan po may problema sila, tatawagan lang ako. At sa pamamagitan po ng cellphone, yung problema nila, natutugunan ko. Hindi ko na po kailangang mag-stay sa eskwela. Hindi po ba napakabait ng Ama? Kasi po ayaw naman niya ako talagang masiro-siro. Kasi siyempre kumisan wala kaming sasakyan. Katulad po ng mga nagdaang araw, wala pong taga-Baliwag na may sasakyan, kaya lagi pong overloaded yung isang sasakyan kasi halos lahat ng taga-Baliwag nakikisakay. Kasi po, pag wala po kaming sasakyan, pamasahe ko po 150 isang way. 150 papunta dito, 150 pa pauwi. So 300 a day. So kung wala ka po talagang pagkukuhanan, talagang puproblemahin mo yung pamasahe. Pero mahal ako ni God. Binigyan niya ako ng allowance ko for 1 month na hindi naman require na ako ay mag-spend ng time sa kanila. Ganyan po kabait ang Panginoon. Kaya po sa kanyang panawagan, wala po tayong dapat gawin kundi tumugon. Alisin nyo na po yung pangamba na kung ako'y maglilingkod sa Panginoon,
paano yung pagkain ng pamilya ko? Kung ako'y maglilingkod sa Panginoon, paano yung electric bills ko? Kung ako'y maglilingkod sa Panginoon, paano yung pagkain ng mga anak ko? Alam niyo po, alam naman po ni God lahat yan eh. Kaya po kung maglilingkod tayo ng makatotohanan sa Kanya, why worry? Siya po ay napakayaman. Hindi lang po siya multimillionaire, multitrillionaire, multibillionaire ang ating Panginoon. Kaya ano pong pangangailangan ninyo ang hindi niya maibibigay. Ang dapat lang po ay ang ganap na pagtitiwala at paniniwala natin sa Kanya na lahat ng ating kailangan kaya niyang ibigay sa atin. Amen po ba yun? Kaya kung meron po kayong damdamin na panawagan ng Panginoon para sa ipaglingkuran, wag na po kayong magdalawang isip. Wala na pong mga ifs, wala na mga buts. Kung ako'y maglilingkod, what if? Kung ako'y maglilingkod, paano yun? But. Wala na pong mga if, walang but. Tumalima po tayo sa Panginoon. He will take care of all the rest. Yan po ang kanyang kaparaanan ng kanyang panawagan para malaman niya yung inyong talagang ganap na pagtalima. Wala na po tayong hihilingan at sasabihin sa Kanya eh. Kasi po basang-basa na po niya yung ating puso't kalooban. Alam na po niya kung may worry kayo. Alam na po niya kung meron pa kayong ibang iniisip. Katulad po ngayon, nagpunta po kayo rito. Ano po ba yung regalong hinihintay nyo? Ang iba po sa atin ay hinihinging regalo ay pera. Ang iba ay kagalingan. Alam niyo po, mga kapatid, sa sandaling kayo naupo dito, wala po kayong kamalayan. Yung regalo ng kagalingan, ibinibigay na po sa inyo. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. Alam niyo po, nagsimula pa lang yung chaplet, nanalangin pa lang kanina. Kung ang isip niyo nakatuon sa Kanya, at kayo ay nakisama ng pananalangin, wala po kayong kaalaman, unti-unti na kayong pinagagaling ng Panginoon. At lalo po kayong dinadagdagan ng pagpapagaling sa inyo, kung kanina pong nag-praising song, nakiisa kayo ng pagpipraise sa Kanya. Hindi po ba't umawit kayo kanina? Umawit sa pamumuno ng choir? At higit po kayong pinagaling ng Panginoon, kung kaninang nag-joyful song, tumayo kayo, binigay nyo ang pag-indak at lakas ng katawan ninyo, wala pong kamalayan mula ulo hanggang talampakan, pinagagaling na kayo ng Panginoon. Hindi ba kapatid? Sabi po ni kapatid nung dati daw hirap na hirap niyang ikilos yung katawan niya, pero pagka nag-joyful song, sinisikap niyang mag-share ng joy sa Panginoon. Ayun po, pinagaling sa ng Panginoon. Pero kung kanina, nagsasayawan na kaming lahat dito, nakapo ka, nakaganyan ka, nagmamasid ka, anong kagalingan ang hinihintay mo? Samantalang sa simpleng pamamaraan upang ipakita mo ang iyong pagdakila at pagsamba sa Panginoon, hindi mo na ibigay. Kung saan-saan ka nga nakararating Lahat nga ng lugar na puntahan mo, nararating mo. Bakit kaninang nag-joyful para ikilos mo lang ng simple-simple yung mga legs mo? Bakit hindi ka nakatalima sa Panginoon? Mga kapatid, yan po ang tunay na kaparaanan ng Panginoon. Wala tayong kamalayan. Habang nag-joyful song tayo, minamasdan kayo ni Divine Mercy. Naku, yung anak ko na yun, tingnan mo, nagkakasayahan na sila sa pagpipraise sa akin, pero nakaupo. Siya okay lang si Hernan kasi alam ng Panginoon na meron siyang kapansanan. Pero ganun pa man, kahit may kapansanan siya, hindi niya maikilos yung paa niya. Pero ang kanyang puso't kaisipan, kaisa natin. Amen po ba yun? Kaya napakadakila ng ating Panginoon. Kitang-kita ko po yung galak. Hindi man siya makaganap sa mga pagkilos. Gustong-gusto niyang umindak Amen? Gustong-gusto niya nang umindak, pero wala siyang magawa. Iisa yung paa niya. Bakit ikaw, dalawa yung paa mo, simpleng indak, hindi mo maibigay sa Panginoon? Kung sino man yung ganun kanina, hindi ko po kayo pinapatamaan, Sinasabi ko lang po sa inyo ang kaparaanan ng Panginoon kung paano siya magpagaling. Pero si Hernan, meron siyang positive energy. Yung positive energy niya na yon, nakagustuhan niyang umindak at sumayaw para sa Panginoon, pinapasa niya doon sa tatay niya. Kaya yung tatay niya, habang umiindak, nakita nyo, bigay na bigay ang kanyang pag-indak. Kaparaanan ng Panginoon na ginagawa niya yon para sa kanyang anak. Kaya napakapalad nilang dalawa. Alam ko po ang dating buhay, kung paano punong-puno ng lumbay. Hindi ba kapatid? Lalo na po sa kalagayan ng kanyang anak.
Subalit sa kaparaanan ng Ama, inakay kayo kapwa ng Panginoon na makarating sa lugar na ito. Alam niyo po, kung titingnan ko po yung mukha ninyo, noong po ang lubay ninyo 100%. Amen po ba? Madalas po talagang lumbay na lumbay kayo, namumblema sa kabuhayan. Amen? Namumblema doon sa kalagayan ng anak. Amen? Kaya tigib ng lumbay. Subalit sa pag-aakay na ginawa sa iyo ng Ama, may lumbay man, kapraso na lang. Amen ba kapatid? Sapagkat nakikita namin sa bukas ng muka, sa glow ng muka, kung paano ang Panginoon ay nagahari sa buong pagkatao ng isang anak niya na pinagagalak niya. Hindi man po kami magsalita, sa mata lang po ng tao, alam na po namin kung ano ang kagalakang nagahari sa kaisipan nyo. Sa mukha lang po ng tao, batid po namin na kahit araw-araw nandito kayo, nakaupo kayo, pero ang puso ninyo, tigib pa rin ang kalumbayan. Ano po ang ibig sabihin niyan? Yung pintuan ng templo na tatahanan ng ating Panginoon, hindi pa po totaling mabuksan. Kaya ang banal na espiritu, hindi pa rin ganap na manahan. Subukan po ninyo. Ang Panginoon katok ng katok, knock, 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 everyday, kumakatok sa puso ninyo. Sabik na, gigil na makapasok sa puso't kaisipan ninyo, pero hindi makapasok. Sapagkat merong mga hadlang. Sino yung humahadlang? Yung kanyang kalaban. Kasi sabi nung kalaban, huwag mong bubuksan. Akin ka na. Kung bubuksan mo, hindi ka na magiging akin. Iba na yung titira sa puso mo. Kaya hinahadlangan ng kaaway. Kaya subukan po ninyo sa pagkatok ng Panginoon. Todo bukas ang gawin nyo sa puso nyo. Ang bawat araw nyo, matitigib kayo ng galak, matitigib kayo ng kapayaan, gaganda ang aura ng mukha ninyo, makikita ng sino man titingin sa inyo kung paano nagahari ang Kristo sa buhay ninyo. Palakpakan po ng ating Panginoon. Ang dami pong biyaya na mula sa Ama. Sa dating buhay, tigib ng kalungkutan, katulad nga po ng sinabi ko kanina sa inyo. Subalit ang kalumbayang lahat na yan, pinawi ng Ama, napuspos ng kagalakan, kaya pati aura ng muka, naging payapa. Naging, sabi nga, nung isa kong kapatid kanina, iba ang aura mo, glowing ang mukha mo. Bakit po naging glowing? Sapagkat ang liwanag ng Espiritu, nag-glow sa templong pinagaharian niya, at ang liwanag na ito, nare-reflect sa mukha ng tao. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa bawat araw na tayo tinatawagan ng Panginoon, sabi ko nga po hindi naman kaya kayo nandito gusto nyo Hindi po. Meron pong nag-udyok sa inyo na magpunta kayo sa dambanang ito. Sino po yung nag-uudyok sa inyo? 100%, hindi demonyo yun. Ang nag-udyok sa inyo para makapasok kayo sa banal na lugar na ito ay walang dilit iba, kundi ang ating divine mercy na nag-akay sa inyo. Kaya make use of the day, make use of the time na kayo nandito. Buksan yung ganap ang puso ninyo upang maramdaman ninyo at manahan sa inyong buong pagkatao mula ulo hanggang talampakan ang banal na espiritu bilang divine mercy sa banal na lugar na ito. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth. Napakasarap pong makinig. Ano po, sa pakikinig pa lamang ninyo, may natanggap na kayo. At ngayon po ba, alam nyo na yung mga regalong natanggap ninyo? Amen. Kung lalo na po kung sa pakikinig ninyo, ninamnam ninyo ang lahat ng napakinggan nyo, talaga pong gagaan ng pakiramdam nyo. May ibang madadama kayo. Salamat po sa magandang pahayag ng ating kapatid na talagang nagbibigay kalakasan, kaliwanagan na magpapalalim ng ating pagtitiwala at pananampalataya. Ngayon naman po ang tatawagin ko ay isa pa rin pong kapatid na ganun din po na magpapalawak ng ating pagtitiwala at paniniwala at higit na palalamin ang ating pananampalataya. Nais ko pong tawagin ang ating Mother of the House, si Mother Marisa. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay.
Bagkos ang iyong pag-ibig ay patuloy kong nararamdaman upang sa dako mong banali kapag lingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay upang ikaw ay masumpungan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Pasensya na po kayo sa buong buhay ko ng paglilingkod. Ngayon lang po ako nakasivilyan. Hindi ko po alam sapagkat kanina po nung nakipaglibing, mayroon pa po kaming tinunguhan ng mahal na Apo at sabi ko sa kanya, hindi na po ako magbibihis at pagdating ko sa dambana, magluluto pa po. Nagkaroon po ako ng malalim na pagninilay, bakit po kaya hindi ako pinag-uniform, hindi para magmayabang sa inyo. Sa katotohanan lang po, ang mga alagad, lahat ng cops, mayroon po isinuko. At kung makikita nyo po nakabihis ng maayos, maging ating mahal na Apo Kunching, mauutusan nyo po kayang mamalengke? Magtanong po ako sa inyo, buhay po ba ang Diyos? Subalit bakit nga po nagagawa? Sapagkat ang regalo ng ating Panginoon ay hindi kayang pantayan, kundi ang maipapantay mo ay ang wagas na paglilingkod mo sa Kanya. Amen po ba yun? Habang nagbabahagi si Mami Beth, lalo pong sumidhi ang paglamig ng aking katawan. Kaya parang nahirapan akong tumayo at nanginginig po sa pagpumiglas ng Espiritu na pagsambit po niya ng regalo, ito po ang pasubaling idinatal sa akin. Na alam ko po, kanina pa po kayo naghihintay, ang ating mahal na Apo Kunching, hindi nyo masisilayan sa oras na ito, sapagkat nakita nyo man kanina, nagdudumali po na may misyon na kailangan tunguhan sa Baguio para po iligtas ang isang anak, isang bata na inaalihan po ng masamang espiritu. Kaya ipagpaumanhin nyo po, hindi nyo siya nakita ngayong araw na ito, subalit nang dahil ang Diyos ang naghahari sa ating lahat, parang kapiling nyo na po siya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang sinasambit ng Mami Beth ang regalo na tinura ng ating facilitator, ito po ang idinatal sa aking kaisipan na tinura ng ating Panginoon. Ano ba ang reaksyon mo sa pagtanggap ng regalo ibinigay sa iyo ng Diyos? Na sa pamamagitan po, halimbawa ng material na bagay, marami pong reaksyon ng tao. Amen po ba yun? Paano po kaya ang regalo na hindi natin mahawakan, hindi natin nakita, subalit mayroon pa rin pandama ibinigay ang Diyos para magkaroon ka ng reaksyon sa sarili mo. Amen po ba yun? Sa una po, halimbawa sa material na bagay, kapag binuksan mo yung regalo at hindi angkop sa panlasa mo, sigurado may sasambitin ka. Amen po ba yun? Maaaring sambitin mo, ang pangit naman ito, hindi ito bagay sa akin, ang mura naman ito, nasa tabi-tabi lang ito binili. Yun po, reaksyon ng taong-tao. Amen po ba yun? At halimbawa naman po mahal, ay ang mahal naman nito, anong iisipin agad ng taong tumanggap? Naku, pag nag-birthday din siya, kailangan pantayin ko rin kung anong binigay niya sa akin. Alam niyo po, yan po ang tao. Subalit sa dakong ito, nang dahil may isang ginamit ng ating mahal na Apo Kunching, na maituturan ko pong regalo ng Diyos sa aming lahat, na sa pamamagitan po ng kanyang pagkatao, doon po namin nakita ang tunay na regalo. Yung po pala, hindi perlas, hindi ginto, subalit, hindi man namin hawakan, narito po sa aming mga puso. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang dahilan kung bakit nakapagsuko ang lahat. Ang mga caps, ang mga alagad, at maging kayong mga tagasunod. Sabi ni Mami Beth, habang sinasabi niya kanina, maraming mga pagpapala ang Diyos, napakarami po. Sadya pong hindi kaya ng bilangin. Sa bawat araw, maliit man yan o malaki, pagpapala pa rin yan ng Diyos. Kapag binigyan mo ng positibong pagninilay, walang ibinibigay ang Diyos na makasasama sa bawat isa. Amen po ba yun? At kagaya ng sinambit niya, sa mga sumuko na sa unang buhay nagtatrabaho, ngayon, wala ng trabaho, pero bakit nakakakain? Alam niyo po, lagi niyo na pong alalahanin yung panalangin Ama namin. Ando na lahat, sabi nga na ating mahal na Apo Kunching. At pagkatapos noon, may bonus pa. Kumatok ka, at ikay bubuksan. Humingi ka, at ikay bibigyan. Maghanap ka, at ikay makasusumpong. Kaya wala nang hihintayin pang tao, kundi hanapin siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang kaganapan, sabi nga ni Mami Beth, maraming anghel, walang mga pakpak. Subalit nagagamit ng Diyos para ibigay sa'yo. Amen? Sa aking buhay po, nang ako po ay unang naglingkod, talaga po ang dami kong tanong. Paano kita paglilingkuran? Sayang ito, sayang ganun. Alam niyo po, napaka-imposibleng paniwalaan. Subalit, nang dahil po tayo na sa katotohanan, pag ginawa niyo po,
talaga pong hindi na kayo bibitiw kagad. Amen po ba yon? Nung ako po ay tinawagan bilang maging alagad, 2 taon pa lang po sa college ang aking anak. Nag-aaral po siya ng nursing at sabi ko po sa ating Panginoon, paano kaya pag tinuran ng Banal na Espiritu dito kami titira? At tinuran nga po, ilang buwan lang lumipas, nanawagan na po na ang mga alagad na hinirang ay dito po titira sa dormitoryo. Ando na po yung puntos na aaminin ko po sa inyo, nagkaroon ako ng kaba at takot. Paano ang aking anak makakatapos? Dito kami titira. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sa oras ng bendisyon, sa pamagitan ng mahal na Apo Kunching, tinura niya, huwag kang mag-alala at ibibigay ko sa iyo ang marapat upang makatapos ang iyong anak. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po ba kung anong binigay? Sino ang binigay? Hindi ko ka mag-anak. Hindi ko ka ano-ano. Hindi kita garito. Pamamagitan lang ng telepono, sapagkat doon ko po napagnilayan na sa unang buhay po pala kung paano in-establish ng Panginoon yung kaukulang hanap buhay at binigyan kami ng mga angkop na tao upang damhin ang aming puso, sila po yun din yung ginamit ng Panginoon nang malaman nilang ako'y naglilingkod sa Diyos. Amen po ba yun? Sa madaling salita, sa unang buhay, kung sa aking pag-iisip po, kung ako'y gumawa ng hindi maganda, wala pong balik. Subalit dahil maganda ang ginawa, may pag-ani. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Tinawagan po niya ako. Sabi po niya sa akin, kapatid na Marisa, wag mo alalahanin ang iyong anak at kung ikaw ay naglilingkod sa Divine Mercy, tutulungan kitang maisadsad siya. Buhay po ba ang Diyos? Hanggang natapos po ang aking anak, tinulungan po niya ako at ngayon ay wala na rin po yung anghel na yon. Siguro po may iba na po siyang ginagampanan. Ang sabi po niya sa akin, gusto ko pong ibigay sa inyo yung pananalita na iniwan niya sa akin. Wala kang babayaran sa akin kahit 5. Wala kang ibabalik sa akin kahit 5. Ang gusto ko lang, kapag ibinigay na ng Panginoon ang kaukulan para sa anak mo, huwag mo itong putulin sa'yo. Kung ano ang pinadama ko sa inyo, sa maliit at malaki man, gawin mo rin ito sa kapwa mo upang hindi maputol ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko. Buhay mo ba ang Diyos? Sige po, tularan niyo po yun ha. At yun po ang nakakintal sa isip at puso ko. Kaya takot na takot akong hindi tumupad. Kahit wala akong sinasabing kayamanan, sa karampot man, nagsusumakit ako sapagkat ayaw kong maputol yon. Kumbaga sa parang legacy po yun eh. Ano po? At nang dumating po ang pagkakataon na wala na po siya, nagkaroon po siya ng sakit, sabi ko sa kanya, kung wala lang visa patungo dyan, pwede kitang alagaan. Kung yun ang magiging daan para maibigay ko sa iyo yung papurit pasasalamat sa Diyos na mapaglingkuran kita, ibinigay mo sa akin. Subalit anong tinuran niya, hindi na kailangan. Sapagkat kung maghihintay ako ng kapalit mula sa iyo, hindi na ako papalitan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At nang siya'y nawala po, ay hindi na po, contact na lang kami, pinutol na ng ating Panginoon, dumating naman po ang takda na syempre po, sa unang pag-aatas, alam po ng mga kapatid kong alagad kung paano ko ako nakakaraos. Subalit ito po hindi isang pagmamayabang. Gusto ko lang pong ipaabot sa puso nyo na hindi dapat matakot ang bawat isa na isubmit ang sarili niyo sa Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon ay abundant. Siya talaga po ay kaya magbigay ng lahat kahit hindi mo hingin. Buhay mo ba ang Diyos? At pagkatapos po noon, sadya pong napakabuti ng Diyos. Nasabi ko nga na ibahagi ko na isang araw, ang dami kong tanong. Nasasabi nyo lang yan na madali dahil hindi kayo. Yun po yung sinasabi ko, ibinabalik ko. Subalit yun po yung aking pinagsisihan na sa Diyos at hiningi ko po ng tawad sa Kanya na dapat po pala kung ano ang regalo niya sa akin, hindi ko dapat ipamigay sa iba na hindi makatutupad. Kaya binigay ng regalo sa iyo ng Diyos dahil alam ng Diyos na kaya mong ibalik sa Kanya kung anong binigay niya sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Pagkatapos po noon, purihin, dakilain ng ating Panginoon, hindi po ganun kadali. May proseso po. Na ang pasubali nga ng Ama habang nagbabahagi si Mami Beth, sabi ko sa Panginoon, paano ko itutup din? Na magsabay-sabay. Wala ako kahit na ano. Kaya pagtatakhan talaga po ng mga tao. Paano sila nabubuhay? Paano sila namumuhay ng ganito? Paano? Ang daming tanong. Subalit salamat sa Ama, sapagkat yung katanungan na yan, tanong lang po yan ng tao. Wala makikita sa'yo. Subalit gumagalaw ang katawan mo, na isisidlan ka ng mga bagay-bagay na hindi mo gusto, pero gusto ng ating Panginoon na wala makikitang tao. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun?
hanggang umusad ang sunod na taon, maragagong taon, alam niyo po, ang sarap na ng pakiramdam. Sapagkat doon ko po nasuri na yung mga anghel na yon na ibinigay sa akin, bukod po doon, di nawala na po yung una kong kaibigan. Kaya maaaring magsuri, kaya sa nasasambit po ng banal na espiritu, mayroon ba kayong binabayad para mabuhay ang mga alagad, ang mga caps? Wala po. Yan po ang katotohanan na may mga anghel na ginagamit ang ating Panginoon upang sa bawat pagtupad ng katapatan ay patuloy kang manabik na tukdin ang para sa Diyos. Amen po ba yun? Binigyan niya ako ng anghel, wala hindi rin taga rito, kaibigan ko rin po. Siyempre po, nasa Maynila po siya, at yung isa po ay yung kumpare ko po, nasa New Zealand. At siyempre po, ang aking kapatid na Pearl, anghel ko po yan. Sabi ko po sa inyo, bakit ko po ito nasambit na lahat po kayo anghel. Subalit, may anghel na ginagampanan na hindi mo man kaya nilang ibigay para sa'yo, para tumupad ka sa Diyos. Amen po ba yun? At yun po ang pinakamasarap, sapagkat naroon po yung kaukulan na nagpupuri ako sa Ama bilang ginagamit ang ating Panginoon at sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunchik sa bawat aral niya, na kailangan po pala kapag ikaw ay ginamit ng Diyos, nabigyan ng anghel, at yung mga anghel mo ay nagmimithi na makatupad sa Diyos, hindi man doon sa katawan nila tumungo sa dakong ito, ikaw na pinagkatiwalaan, dapat po pala hindi ka maaari maging sakim, maging greedy, na isayo lang yon. Hindi. Di baling dumaan sa kamay mo, ibigay mo sa marapat, at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng higit sa sapat. Buhay po ba ang Diyos? Ayun po, paano ko ito tinupad? Simple lang po, mag-umpisa po kayo sa maliit. Yung regalo ibinigay sa akin ng Diyos, may alintuntunin eh. Nung nakabuksan ko yung regalo, may alintuntunin. Ito anak, ang nasa ko. Kung hindi mo matupad pagdaka yung buo na yun sa isang araw, pumili ka muna ng isa. Yun po yung tip na ibibigay ko po sa inyo. Upang sa gayon, kung anong nais ng Diyos para sa'yo, sa maliit na yon na nakita niya na kaya mo at napagtiwalaan ka, sa isang araw, dadagdagan niya. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Hanggang unti-unti para maglagay po kayo ng circle, i-shade nyo po kung ano yung nagampanan nyo sa isang araw na nakaya nyo na ibinigay sa inyo ng Diyos. Doon sa regalo sa inyo ng Diyos. Pangalawang araw, i-shade nyo uli. Hanggang sumunod na araw, lumuwat ang araw, hanggang mabuo yung shade. Ibig sabihin, kapag nakita ni God na yung ibinigay niya lahat sa iyo alituntunin ay nabuo mo, sa susunod yun, ligaya na. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, mga kapatid, maniwala po kayo sa hindi, masaya po ako sa buhay ko. Sobrang napakasaya ko po sa buhay ko. Nasabi ko nga, may nararamdaman ako, kahapon lang. Sabi ko nga sa dalawang kapatid kong dinaanan, salamat sa inyo, sa pagpuna nyo, sa nararamdaman ko, ibinagsak na ng Ama, wala na akong nararamdaman. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kahapon lang, laki ng tiyan ko, ano po? Subalit salamat sa Kanya, sapagkat kapag ibinigay mo ng buo, ibibigay rin ng buo sa iyo ng Ama. Mga kapatid, ito lang iwanan ko po sa inyo. Nananalig kasi ako na yung mga anghel na iaangkop sa iyo ng Ama ay hindi magiging pagsubok mo. Amen po ba yun? Sapagkat hindi ka bibigyan ng Ama ng lumbay dahil doon sa gagamitin niya sa iyo. Ang ibinibigay ng Ama ay pawang kabutihan at kagandahang loob. Kaya kung halimbawa may anghel ka, nakaangkop sa puso mo na mula sa Ama at isang espiritu ang pinanaligan, sigurado hindi lumbay ang dulot sa iyo. Amen po ba yun? Kaya hindi isang pagsubok, kundi maaaring maging pagsubok yun sa iyo kung ikaw mismo sa sarili mo, dinadaya mo sarili mo. Halimbawa po, may nag-anghel sa iyo, sinabi sa iyo, bahala ka na kapatid kung saan mo yan dadalhin. Ikaw na may katawan, anong una mong isipin? Kung ikaw sa bilang pagkatao at naglalaban ang espiritu sa iyo 70-30, maaaring ipairal mo ang pagkatao mo. Sayang to, 30% lang bigay ko sa kanila, akin tong 70%. Pero hindi ganon. Tao madadaya mo, subalit ang ating Panginoon kailanman ay hindi. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Isa yan sa mga sikreto, mga kapatid. Kaya, sabi nga, paano sila bubuhay? Paano sila kumakain? Ang sarap ng buhay namin, mga kapatid. Sapagkat tunay na milyonaryo ang ating Ama, tunay na bilyonaryo, sabi nga ni Mami Beth, alam niyo po, gumanap lang po kayo tumupad, mararamdaman niyo rin ang nararamdaman namin. Sa bawat araw, sa bawat oras, totoo po talaga, nasabi nga ng ating Panginoon, nasa tabi lang siya, nasa tabi lang. Kailangan mo ito, anak. Gusto mo yun, anak?
sumagot po kayo at ibibigay niya sa'yo. Hindi siya bababa. At doon sa ginamit ng Panginoon sa'yo, halimbawa, doon sa atas sa'yo, nabigyan mo siya, hindi siya magbabalik sa'yo. Gagamit rin siya ng ibang tao para sa'yo upang mahigitan pa kung ano yung binigay mo. Buhay mo ba ang Diyos? Ganun po ang sikreto ng ating Panginoon. Kaya lang po, hindi ito nararanasan ng lahat dahil takot silang mabawasan. Amen? Takot sila dahil galing sa hirap nila. Takot sila dahil sa pawis nila. Alam niyo po, sabihin niyo po ngayon, mayabang ako. Ako rin naghirap. Ako rin nagpawis. Subalit wala akong karapatan para ipagkait yun para sa Diyos. Amen? Sapagkat, kung doon sa paghihirap, kung doon sa pagsubok, ay binawian na niya ako ng buhay, hindi siya makakabawi sa akin. Amen? Kaya ngayon, sa pagkakataong ito mga kapatid, may panahon pa, oras na, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, yung alituntunin ng regalo nyo na natanggap sa Diyos. Hindi man pagdakakaraka-raka ay mabuo nyo na maganap yon. Mag-umpisa po sa maliit, at sa paliit na yung paunti-unti, lalaki po yon. At yun ang magsasabi ko po sa inyo, na ang regalo na ibinigay sa inyo ng Diyos ay hindi na sayang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ngayon po kami mga alagad, masasaya po kami sapagkat sambitin man ng tao, hanapan man po ng paratang, paano sila? Hindi kami kawawa. Mga Kaps, hindi kami kawawa. Bagi ang mga Kaps na sumuko, kaming lahat, Kaps, alagad, hindi kami kawawa. Pakawawa lang kaming pinagmamasdan ng tao sapagkat tumutungo kami sa dakong ito. Walang hanap buhay na nakikita. Subalit sa katotohanan sa aming puso at sa aming kaisipan, hindi po kami kawawa. Napakasarap ng buhay na inoffer sa amin ni God. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko lang po natuklasan na ang pag-akay niya po pala sa dakong ito, sa paggamit po niya sa ating mahal na Apo Kunching, panawagan na ibinigay sa aming lahat bilang mga alagad at Kaps, upang kami ay manahan sa malinis na batisan at sa mainam na himlayan. Amen po ba yun? At ito na po yun. Ito na po yung reality ng buhay namin. Nang masumpungan natin ng ating Panginoon, simple lang. Alam po niyang ipartisyon kung ano yung kaya mo. Alam niyang ipartisyon kung ilan ang oras mo. Kaya sa bawat araw, maaaring sambitin. May nagsabi nga sa akin, buti kumakasya yung pera nyo sa mga ganito, ganyan. Ano po? Simple lang. Bakit po? Kung sa unang buhay po, kami nagsha-shopping, maging ang mga Kaps namimili. Alam niyo po ngayon, wala na po yun. Kaya, alam pong balansehin ni God. Kung ano lang yung hawak mo, alam po niya kung saan yung dadalhin. Ngayon, kung yung hawak mo na maliit na yon ay hinaluan mo ng ganito, sadyang hindi magkakasya. Sapagkat hindi na po gawain ng Diyos yun. Yung ibibigay niya sa'yo, maglakwatsa ka. Kundi kung ano ibibigay niya sa'yo, gamitin mo sa tama at siguradong magagalak ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po yung tip na ibinigay ko po sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, kami mga alagad, yun po siguro ang dahilan. Ang hirap kayang sabihan ng Chimay Aa. Ang hirap kayang sabihin na ganito. Pero makita niyo po, maging ang ating mahal na Apo Kunching, pag nakabihis, ang mga alagad, yan ba'y pag dakakaraka-raka, mauutusan nyo, maiilang kayo, ang ganda kaya ni Apo pag nakabihis. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, maging ang mga Kaps, marami dyan, mga matatalino, sila Kuya Mario, ang dami. Mga may pera sila. Pero bakit sila tumutupad? Yun mga kapatid, ang sekreto, naganap sa amin, maaaring maganap sa inyo, sumuko din po kayo upang maging maligaya kayo. Muli, magandang umaga sa hapong ito. Maraming salamat, Mother. Nawa po sa mga nagbahagi ay nakapulutan ninyo ng inspirasyon, ng kalakasan, ng kaliwanagan, tibay katatagan, at lalo pong lumalim ang pagtitiwala at pananampalataya ninyo. Wala pong nasayang sa pagtungo nyo sa dakong ito, bagamat wala ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kung tuwiran lamang pong tinanggap ninyo ang hain niya ngayon sa araw na ito, tuwirang uuwing may galak ang puso nyo. Kapayapaan, kapanatagan ng kalooban ay ganap ninyong makakamtan. Amen po ba? Sa pakikinig lamang po ninyo, di po ba? Sa pagnamnam nyo, sa mga ibinabahagi sa inyo, gumagaan na ang pakiramdam ninyo. Di po ba? Bagamat wala po ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang kininyo, ang banal na espiritu, kailan may di nawawalay sa dakong ito. Nasisilayan niya lahat tayo, naririnig niya lahat tayo,
at batid na batid niya po kung ano ang marapat at karapat-dapat para sa bawat isa at tuwirang uuwi tayong may galak sa ating puso't isipan. Maraming salamat po sa mga nagbahagi na ginamit ng ating Panginoon na kalooban na tumayo sa harapang ito upang makapagbahagi sa inyo. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang ating kapatid na Ana para po sa ating closing prayer. Ang lahat po ay magsiluhod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa kaparanan sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.